Itatayo kanyang muli. Sa isang 10K run sa London, isang marathon runner ang halos mag-collapse na dahil sa sobrang pagod at matinding init. Buti na lang isang Filipina nurse na kasama sa race at isa pang runner ang tumulong para hindi siya tuluyang bumagsak. Hindi lang yon, sinamahan pa siya ng sumaklolo sa kanya para makaabot sa finish line. Nadapa o nabuwal ka na rin ba? Ilang beses? 1, 2, 10? In your life journey, ilang beses mo nang naisipang sumuko dahil sa mga pagsubok sa buhay? Kung nararanasan mo ito, huwag ka muna sanang sumuko at mawala ng pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Kahit 100 beses ka nang nagkamali, meron pa ring pag-asa. God loves us so much that He wants us to rise and overcome every obstacle. As our Father, He wants us to trust Him and follow His lead. Kung madalas tayong nadadapa, hindi kaya dahil we are not allowing God to correct our wrong ways? Sa kabila nito, dahil sa biyaya ng Diyos, mabuwal man tayo ng ilang ulit, itatayo pa rin tayo ng Diyos natin na nagmamahal. Sabi ng awit 37:23-24, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas, sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Kung maraming beses ka nang nagkamali at nadapa, tawagan mo ang Panginoong Hesus at tutulungan ka niya. Let's pray. Panginoong Hesus, ilang beses na po akong nagkamali. Hindi ko na po alam ang aking gagawin. Iwasto po ninyo ang mali kong gawain at ituro ninyo sa akin ang tamang landas. Sa iyo po ako nagtitiwala. Salamat sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mag-self-check. Saan ka madalas magkamali? Anong mga kahinaan mo? Pagkatapos, pagbulay-bulayan mo ang 2 Corinthians 12:9, Psalm 73:26, Romans 8:26, at 2 Timothy 1:7. Let these verses encourage you as you follow Jesus. Sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Kawikaan 24:16. This is Felicie Pangilinan Buizon saying, the Lord is the lifter of our heads.